Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Pahayag ito ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol kay Senator Robin Padilla. Okay. Sabi niya, he is an ex-convict. A fact that he is proud to admit because he has reformed. He is a converted Muslim with empathy towards his fellow men, a virtue found wanting in some Christians, Islam, Catholics, I personally know. Agree ako dito. Yung from bad boy, kasi nga nakulong siya dahil bad boy. Nung in-embrace niya ang Islam, ako rin napapansin ko yung tunay na pagbabago sa kanyang buhay. At ang kanyang buhay ngayon, totoong Muslim. Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Muslim is a person who is totally surrendered to the will of Allah, of God. And to me, he is a real Muslim. Saludo ako itong pagbabago buhay ni Senator Robin Padilla. He is not arrogant. He humbly admits flaws in his character, but he is never pretentious or deceitful. Totoong tao. To me, yung observation ko, totoo, hindi siya plastic. I admire his patriotism and the industry he has shown in the number of bills he has filed in the Senate. I did not vote for him because I thought he was just an actor with zero political experience and with poor academic background. I was greatly misinformed and severely mistaken. He is a humble, hard-working Filipino who talks sense and with reason. A realistic example of not judging books by its cover. Wow! Ganda naman. Salamat po, Justice Tiham, sir, sa pahayag niyong ito. Maalala ko si Attorney Guanzon, meron din siyang ganitong post. Sabi ni Attorney Guanzon, hindi niya binutuhan itong si Robin Padilla. Krinikriticize pa nga nung una eh. Yung 2022 na national election, may mga lumalabas na criticism ni Attorney Guanzon kay Robin Padilla. Kaya lang, itong lately lang, naglabas ng ganito rin na sentimento si Attorney Guanzon. Nagkamali ako. Okay pala itong taong ito, si Robin Padilla, okay siya. Kailan ba yun? Nung kasagsagan ng issue, yung nagalit si Attorney Guanzon doon sa mall. Pinagalitan niya yung dumipensa si Senator Robin Padilla. Ano ba yung reason niya nun? Yung paggalang ata sa elderly. Kasi senior citizen na si Attorney Guanzon eh. Ako, I was not wrong dahil number 1 talaga siya sa baluta ko. Kasi nasubaybayan ko yung buhay niya eh. From bad boy, tapos nung nag-convert niya Islam, nakita ko, tunay. Na pagbabago. Sana lahat. Tularan natin si Senator Padilla. Ako. Makarelate ako. Bad boy din ako. Kaya lang, nung ma-realize ko yung maling ginagawa ko, humingi ako ng patawad sa Panginoon. At isinorender ko ang buhay ko sa Kanya. At tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Pumasok dito. Pinapasok ko sa buhay ko as my personal Lord and Savior. Kung ano ang gusto niyang mangyari, yun ang masusunod. Kasi most of the time, magkaiba yung gusto natin at ang gusto ng Panginoon. Yung flesh. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pag yun ang susundin mo, mapapalayo ka sa Panginoon.
At naranasan ko yan. So, nung nakita ko yung buhay ko na papunta ako sa kalaglagan o distraction, surrender. Panginoon, sabi ko, come into my life and take control of me. Kaya unti-unti, binago ako ng Panginoon. Kaya makarelate ako sa buhay ni Senator Padilla. Nakulong siya ng matagal-tagal, nakaabot sa munti. Ako naman, nakulong lang. Kaya lang, nung minor, di edad pa ako. So, hindi naman ako nakulong ng matagal. Nung nasa loob ako ng kulungan, yon, nagsisi ako at humingi ng tulong sa Diyos para mabago ang buhay ko. At yan, pag mula sa puso ang pagtawag natin sa Panginoon ng tulong, tuwan-tuwa yan. And He will work His way slowly, but surely, nababaguhin niya ang ating buhay. Balik tayo dito kay Robin Padilla, na kahit sabi na iba, wala ba siyang pinag-aralan o ano, hindi mo naman madadala sa pinag-aralan niya. Kundi yung malasakit mo, yung sense of pagmamahal mo sa bayan. Kaya nalulungkot ako nung medyo mag-announce itong Senator Padilla na hindi na daw siya tatakbo sa 2028. But anyway, maaga pa naman. Kailangan natin ng mga senador katulad niya na aalalay kay BP Sara pag nagpresidente na po ang ating minamahal na Vice President. Mananalo ba? Yes. Sa tingin ko. Although, challenge siya ni Ronald Llamas na, sige, kandidato ka, tignan natin kung mag-number 1 ka pa. Oh, sinagot siya, itong Llamas na, you do not need to be an analyst to realize na wala pang nangyari sa history ng Philippine election na kung nag-number 1 ka ng senator, mauulit mo pang nag-number 1. Walang ganun. Ano ba naman tong si Llamas? Kaya, sana, tatakbo pa sa 2028 si Senator Robin Padilla. Sigurado mananalo yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong Talandig sa Bukidnon ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami kap. Ano ko rin mo pala. Ano ang nagansang tanipit sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Tao sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.